So hindi pa muna ako maglilipat ng gamit dahil baka nga hindi pa siguradong ready na yung truck na gagamitin. Pero itong truck, may papagawa pa ako nito, yung injector niya. Pero sana hindi pa. Kung ito man ang last load, sana hindi pa. Good morning mga Chuy, mga Chay. Good morning internet. Good morning viewers. On the way na ako ngayon papuntang Saskatoon para ibalik ang truck. Ibalik si 1447 sa kanyang home base. And yeah, I think gagamitin siya ng ibang driver dahil merong mga nag-orientation this week starting this coming Tuesday. Kasi ang orientation ng Q-Line start ng Tuesday matatapos ng Thursday. Then Thursday ng hapon bibigyan sila ng truck. Then Friday pag nakompleto nila yung mga tools nila, mga equipments nila, biyahe na sila. 3 araw lang yung orientation. Then I don't know, itong truck na ito ay ano ba nangyari sa'yo? Naglabas siya ng code na 651 ngayon lang. 651 means wala siyang power, walang power yung aking truck. So nasa 90 km/h na ako. Ganun, may mga sige lang, okay lang. Basta makakarating kami ng Saskatoon tonight kahit tatakbo lang kami ng 90 km/h. That's okay. Yeah. Code ay FMI 651. Search niyo 651. Loss of power. FMI 651 ang code. FMI 651 code Freightliner Cascadian. So yun ang nilabas niya ngayon. Walang power. Walang power. Tatampo siya guys. Tatampo siya. Kailangan ko muna siyang itigil dito sa Eli. Switch off ko muna, then reset ko yung power niya. Code 651. Yeah, loss of power. The computer diagnostic shows SPN 651 FMI3 SPN okay. Delete. Detroit Information Bulletin.
651 FMI3. Yeah, injector cylinder, needle control valve, injector cylinder number 1, control valve, continuous enable continuous valve, 2 seconds. Engine exhaust to avoid injury from inhaling engine exhaust. 651. Injector number 1, injector number 2, injector number 3. Engine harness side. Dinownload ko yung document ng Detroit. Iba yung tunog niya ngayon. Yeah. So SPN 651. Come on, get out. Yeah, injector cylinder, needle control, valve abnormal operation. Yun ang nakalagay. 651 abnormal operation yung ano. Description: this code will set when the needle solenoid current response time does not meet the requirement. Monitored parameter, injector cylinder, typical enabling condition. So ito yung problema pag mga ganitong truck na, di ba? Pag umabot na sa mga edad na ganito. Ito 600, mag 700,000 pa nga lang siya. But lumalabas na yung mga sira niya. Tama nga yung sabi ng opisina ng mechanic namin, hanggang 800,000 talagang i-dispatch nila yung truck. Dahil kagaya nito, pag inabutan ka nito sa highway sa Amerika, nawalan ka ng power, nawalan ka ng malaking problema. Hindi ka naman itutow agad unless kung mag-request ka ng towing, sa tatawag ka ng towing. Pero yung kusang darating sa'yo na itutow ka, no. At as long na makahanap ka ng parking area, pwede mo siyang i-drive hanggang dealership, i-drop mo yung trailer, pwedeng ganun. Pero kung talagang hindi na siya andar, nasa interstate highway ka, wala kang option, wala kang power, then towing, magre-request sila ng towing, tsaka ka palang pupuntahan doon para ito yung truck mo. Pero kung makahanap, sabi ko nga, kung makakita ka ng good spot na pwede mong iwanan yung load mo, dalhin mo yung trailer, dalhin mo yung truck mo doon sa Quisqueya para magawa, pwedeng ganun, kahit hindi kayo totoo dun sa ano. Basta pwede mo siya itakbo, tatakbo pa naman siya, but mabigat lang ng konti yung load. So hanggang 93 lang talaga yung ano niya, ng power, I mean yung speed. So yeah, mga electronics na truck ngayon, ito yung problema. Ang daming mga sensors, ang daming mga, kung sarili mo itong truck, sakit sa ulo to, no? Ipigain ka dito sa gastos pag dumating yung mga problemang ganun, yung mga code na lumalabas na maapektuhan yung makina, yung engine power mo. Yun ang masakit sa bulsa. Kaya naintindihan ninyo kung bakit ayaw ko mag owner operator, dahil I know what's going on. Hindi yan ginawa yung truck for 10 years na hindi masisira. Masisira yan. Hindi mo lang alam kung kailan darating yung sira. Kaya prepare ka ng maraming pera, pantow, pantambay dun sa kung saan kaabutan na state. Hintayin mo hanggang matapos yung truck mo kung sarili mo yung truck, di ba? Kasi hindi mo siya pwedeng iwanan na babalik ka ng Canada, iwanan mo sa Amerika yung truck mo. So kailangan hintayin mo siya, mayroon kang enough na sufficient na fund para pambayad doon. Or kung wala kang pambayad, edi yung company i-deduct sa'yo, no? Babayaran nila lahat yung expenses, yung magkanong ginastos,
pero i-deduct sa'yo. Pagdating ng sweldo, negative ka na. May sasahurin ka, but kukunti kasi siyempre kakaltasin ng company doon sa ginastos nila. Example, gumastos sila ng 8,000, 10,000, i-deduct nila yun sa sweldo mo. Hindi naman yun libre pag sarili mong truck, no? Na ang company na pinasukan mo, yun ang magsushoulder ng payment sa mga ginawa sa truck. Pero kung may sarili kang pera, kung may credit card medyo malaki-laki ang tawag dito, ang laman, bayaran mo ng credit card, di ba? So wala kang utang sa company. Pero kung gusto mong, ayaw mong galawin yung credit card mo, company magsushoulder, dideduct sa'yo. So ganun yung situation dito. Kaya itong mga ganitong electronics na truck, pagdating ng mga medyo tumatanda na, doon na siya gumagastos talaga. Gagastos ka hanggat hindi naman siya, pag ginamit mong truck from day 1 up to umabot ng 5 years, hindi naman pabata yan eh. Parang tao yan. Pataas ng pataas yung edad ng tao, nagkakasakit. Ganon din ang truck, lalo na binabiyahe mo, dinadala mo sa mga matataas na mga biyahe, yung mga bundok, mga long drive. So lalabas at lalabas talaga ang sila niya. Hindi mo maiwasan yung mga maintenance niya. Ang masakit lang yung ang nagme-maintenance na o yung kailangan na ng maintenance, yung makina. Yun ang worst scenario. Makina, transmission, yung mga gulong, mga basic na lang yan, yung mga gulong, mga ilaw, mga basic lang yan ng mga maintenance. Pero yung worst na talagang bibira ka ng bulsa mo, yung makina at saka yung transmission kakasira, or yung DEF, malaki-laki yung gagastos mo dun. So anyway, ang explanation ko, shutdown ko lang siya, then shutdown ko siya, and then mamaya start ko ulit. Okay, I'm gonna start. Pag lalabas pa ulit to siya, talagang low power na siya or wala ng power, tatawag na ako sa opisina, papadala na ako ng rescue or papadala ako ng isang truck na pwedeng, or RGN, para ikarga to. Then sasalpakan yung aking trailer kung ganun ang magiging situation ngayon. Pero may engine light na lumabas. Maglalabas pa ulit yung yung isang engine light. Meron pa yata eh. Yun oh. Dalawa na oh. Yeah, ICU, internal memory problem. Kita nyo. Then MCN, yeah, 52103. Nawala yung 651 na sa lost power. Wala, internal memory problem. Diba? Okay lang yan. Huwag lang yung lost power. Try ko lang siyang takbuhin ngayon. Then let's see kung may pagbabago yung kanyang power ng truck. Okay, so far so good. 51, 55. 63. 73. So far so good yung kanyang hataw, yung kanyang banat. Maganda. Nawala yung lost power niya. 82. 7. 90.
71. Yeah, so far so good yung kanyang rat-rat, yung kanyang torque. 93, 4, 5, 6, 8. Okay, 100. Yeah, it's good. Nawala yung lost power niya. Nireset ko lang yung baterya. I mean, naka kill switch. Then, yeah, umahataw na siya ng 102. Yeah, makakabot kami. God's will, makakabot kami ng Saskatoon tonight. Alam niyo mga chuy, mga chay, nandito ako ngayon sa isang way station. Tumatakbo ako, nakalimutan ko pala maglagay ng flag. Kasi pinagtatanggal ko nung last time. Nawala sa isip ko. Sorry. Woo! Kanina habang nagdidrive ako, titingnan ko anong kulang dito. Parang merong kulang dito sa aking load. So ito na nga ang kulang. Walay gahom ang kalimot. Yeah. Sabi ko parang walang mga flags. Oh my. Wala na pala talaga akong flags. Meron pa namang DOT kanina bukas dun sa may brand. Hindi ako pinuloader. Kailangan mo yun. Kaabot na ako ng Saskatchewan. Wala pang plugs na nilagay. Woo! Anyways, saglit lang naman to. Then load check na rin ako. Tahimik ang highway ngayon, wala masyadong bumabiyahe. Sunday. Then itong flags sa gilid. And we can build this dream together. Holy smoke, sira. Sira. So wala akong flag doon banda sa likod. Yan o, naiwan pala siya o. Meron pa akong isang spare doon. Gagamitin. Yan mo yung mga nakalimutan ko. So kailangan ko pa ng isang spare. Meron ako dito. Yun. Hindi masyadong dumidikit. Hindi masyadong dumidikit. Tatanggal to. Let's try this one.
Kumplito na, meron akong flags. Check ko lang yung aking gulong, then meron pa akong another 5 hours yata hanggang Saskatoon. 2, 4, 7. Woo! Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smiling. There's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting. Hindi muna ako para sa isang Subway, isang sandwich. Gutom na. Tingnan nyo guys, yung queue line sa left side na trailer kung saan saan lang iniiwan. Malamang yung driver taga rito. Magkakasya dito pero we'll try. Trust na lang. May nasilip akong isang RCMP. Doon sa likod kanina nawala. Oh. Yeah. Bakit nga ba? Anong problema? May RCMP 899397 yung code. Maraming sikip dito. 899397
7. Okay. Guys, ito yung last fuel up ko sa truck. Hindi ko na siya pupunuin. Makarating lang ako ng Saskatoon. Punuin ko na siguro para yung kukuha nito ay full tank. Nawala yung aking lights. Nawala yung RCMP. So siguro siya. Nawala yung ilaw ko pero meron siyang dito banda meron. Pero dito sa side wala. May problema na naman tong aking wirings. So last fuel ng truck. Thank you 1447, you're the best. Meron isang driver sa aking likuran ngayon. Isang, I think, pula na Peterbilt classic truck. The same load. Kung anong meron ako. Combined pero nasa step deck siya. Kanina, bago dumating dito sa Saskatoon, galing siya sa median. Sa gitna. 110 km/h itong highway, example. Pinilit niya pumasok sa first lane. Mayroong parating na kotse. Muntik na magkaroon ng humboldt for the second time dahil sa isang truck driver na to. Yun pala, yung aking dashcam naka-off kasi pinapatay ko tong pinaka main switch niya pag naka-shut off ang engine para hindi mag-drain ng battery. Kala ko naka-save siya. Hindi siya naka-save. So tumawid siya bigla. Kinuha niya yung first lane, itong first lane. Tapos ang gilid ng first lane, yung ditch, muntik nang mahulog ang kanyang combine. Muntik nang mahulog, tumagilid yung combine niya. Nasa aking likuran ngayon. I think papunta din ito ng Q-line. Kung hindi ako nagkakamali, papunta ng Q-line to, magdi-deliver. Papakita ko sa inyo. Tatanungin ko siya kanina kung ano yung kabalastugang ginawa niya. Muntik ko na rin siyang gumanyan siya galing siya sa median kasi ito pabalik ng Regina, nandito sa gitna. Kinain niyang ganito tapos tumagilid yung konti ang kanyang combine. Kunti. Ay tumatakbo ako ng 110 km/h. Sino mag-i-expect ng isang driver again na tatawid, alam niyang may parating na mga sasakyan. Puti ito, I think puti ang driver. Kung susunod to sa hanggang sa Saskatchewan, I mean sa yard ng Q-line, ikita niyo siya. As in, gumanyan, no? Oh my goodness. Gumanyan yung truck niya, yung trailer niya, muntik nang bumaliktad yung combine. Tapos yung kotse sa likod, ang tuli ng kotse, brake ang kotse, pati yung mga tatlong kotse yata sa likod na biglang tigil dahil sa kanyang ginawa. Hindi pala naka-on, sayang. Kita nyo sana ang action kanina. Yan ang nasa aking likuran Hindi po dito Indiano. Bago dumating ng grassland sa may ESO, maaran may Dondorn, ano ba yan?
yung bandang area doon. Akala ko yun na yun. Akala ko yun na yung salpukan eh. Ganyan, no? Hindi siya nakapaghintay na clear yung papuntang Saskatoon bago niya kinain yung second lane. Then para yung wide yung turn ba, alam mong trailer yan, wide yung turn, kinain niya yung first lane. Ganyan yung truck niya, pero okay siya, hindi naman siya natuwan, pero kita ko yung pagtagilid ng kanyang trailer. So hindi siya nag-exit ng papuntang Battleford, I think. Yeah, sumunod siya sa ang likod. Saskatoon to, sa Q-line ang delivery. Wala siya, oh. Hindi siya umakyat. Q-line. Yan, oh. Q-line nga, oh. Itong matandang to. Kasama ko before sa yung muntik nila kumakano. Yan, oh. RGN pala to, eh. Yeah, Q-line pala yun. Kasama ko before sa Virginia. Owner of. Finally, you're home. Welcome back to Q-line, guys. Main yard, main office. Doon ako mag-unload tomorrow morning. But you know what? I'm not really sure kung makukuha ko yung Peterbilt. Not this one. Kasi baka hindi pa tapos. Baka hindi pa siya tapos. Hindi pa ready yung Peterbilt. So malalaman tomorrow kung ready na siya. Yan ay for delivery na. Yung mga may gulong, for delivery na yan dito sa Saskatchewan. 1204. Ito parang mabigat yung load niya kasi naka 7 axle siya, oh. 1340. So may mga na-drop na rin na load dito. Yan, naka-drop na siya. Ano yan yung load niya? I think ito yung kay paring Griffith. Palit na yata siya ng truck. 1251 niya. Ito ngayon sa kanya, oh. Yung kay Pinoy Heavy Haul. Nagpalit siya ng truck, eh. So meron nang nakapwestong dalawa dito. Yan, dami, oh. Mga hindi pa nalagyan ng gulong. Kita nyo, for delivery na yan. Farming season now. Ang daming mga yellow nandyan sa likod. Tsaka combine, I mean yung John Deere at saka New Holland. So doon ako sa gilid. Meron din. Kaya dito na ako pupwesto sa gilid. Wala dito yung truck. Machay, machay. Yeah, ito yung mag-unload tomorrow sa aming combine. 19 ton.
Tatanggalan ko lang siya ng mga securement, but this one may iiwan to. Hindi ko na tatanggalin to. Ito lang sa likod, pwede ko nang tanggalin sa likod. Itong apat dito, itong isa. Bukas na yan. Para baka sakaling iikot ako kung saan nila ako ni-unload, makakatakbo pa. But tomorrow morning, nagtaka ako. Hindi ko lang sure ha, hindi ako sure. Hindi ako sure kung ito yung gulong na pinalitan before sa, kita nyo, pinalitan sa Brandon. Kita nyo yung hitsura. Bago lang to eh. I think bago lang to. Ito yung pinalitan sa Brandon. Kalbo na. Or maybe this one. Or maybe this one. Tamang-tama lang talaga siya. Palit bukas ng gulong. Then pati dun sa loob. Yeah, tama lang talaga na ubos na. Pero meron pa rin akong isa dito eh. Ito yung pinalitan sa Brandon, I think. Yeah. Ganda ba to? Kailangan ma-change yan ng mga gulong. Yung dalawang gulong doon. And then yung aking lights. Wala akong lights. Biglang nawala. Lahat. Yan o, doon nakailaw doon sa isang trailer, dito wala. So I think may problema ako doon sa isang ano na yun, yung pangalawang saksakan ng 7 ways. Pero ito bukas kailangan siya palitan. Yan lang ang ano, tire shop. Shout out sa papa ni Megan, si Ron. Ang bait-bait niyan. May mga gulong na 4 recap guys. Pero dito banda, okay pa eh. And then meron ding leak. So maraming papagawa tong trailer tomorrow. Gulong, ilaw, tsaka air leak. So anyway guys, nandito ng truck sa yard 1447, but not really sure kung yung isang truck na ibibigay nila, yung ipapalit nila dito ay ready na. Hindi pa ako sure ha, kung ready na. Sisilipin ko lang dito sa shop kung nandito na. Kasi marami pa siyang kailangang i-ready eh. Yung tawag doon, insurance niya, mga permit, annual permit. Kailangan ready na lahat. Ngayon kung gagamitin ko yung papuntang Ontario, kukuha uli ng panibagong, daming radiator oh, panibagong permit. Dahil naka-issue na ng permit sila. Wala dito. Naka-issue na ng permit yung sa Ontario. So kukuha na naman sila ng panibago. Not here. Wala dito. Ito. Not sure. Hindi ito. Luma to eh. So wala, I don't know kung nasaan. So hindi pa muna ako maglilipat ng gamit dahil baka nga hindi pa siguradong ready na yung truck na aking gagamitin. Pero itong truck, may papagawa pa ako nito, yung injector niya. Pero sana hindi pa. Kung ito man ang last load, sana hindi pa. Kasi mahirap ding lilipat na hindi pa ready yung truck. Ang dami pang kailangan i-ready. Yeah. Kailangan ko ng blocks. Anyway, yeah. Guys, mga chuy, mga chay, tatapusin ko na dito ang video. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, pag-amping muntanan. Then I'll see you guys on my next vlog. Daghang salamat, amping.